Good day! Welcome to JA1 Cainta. We hope that you enjoy attending our worship service. To guide us in today's message, let us welcome with a JA1 family clap, the messenger of God, Pastor Jamil Torres. To preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. Amen? Praise the Lord. So bago po ako mag-start, tayo pong lahat ay tatayo at yayakapin po natin, kakamayan po natin ang ating mga kapatid habang inaawit po namin ito. So, mga kids, akyat na kayo. Sige. Kids at saka pusong kids. Praise the Lord. Hallelujah. So, sabi mo sa tabi mo, thank you for the love. Ayan. Praise God. Makakaupo na po tayong lahat. Ang lahat po ng punong-puno ng pagmamahal. No? Praise God. So, ngayon po ay huling linggo na ng taong 2015. Okay? So, let us pray, mga kapatid. Samahan po ninyo ako. Dakilang Diyos, salamat. Patuloy naming dinedeklara ang tagumpay ng gawain ito. At kiniklaim, Lord God, ang aming victory sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal. Salamat sa katagumpayan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise God. So, salubungin po natin ang 2016 ng deklarasyon. Amen po ba? Sabihin po natin, ang 2016 ay higit na matagumpay. Ang 2016 ay higit na masagana. Ang 2016 ay higit na malusog. Ang 2016 ay higit na masaya. Ang 2016 ay higit na mabunga. Ang 2016 ay higit na malapit sa puso ng Diyos. Sabihin po natin, at sa pangalan ni Jesus, ay tinatanggap ko ang lahat ng deklarasyong ito sa buhay at sa pamilya ko. Amen! Palakpakan natin si Jesus. Praise the Lord. So, kahit tatlo lang po, bago po ako magsimula, sino po dito ang gusto pong magpasalamat sa Panginoon? Tatlo lang. Isa, dalawa, tatlo. Okay po. Amen. Pasalamat ako sa Lord kasi patuloy na iniingatan yung pamilya ko at pinebless kami. At patuloy na pinararamdam sa amin ng Diyos yung tunay na pagmamahal na nanggagaling sa Kanya. At yun po yung pinakamalaking pribilehiyo para sa amin. Yung nararamdaman namin siyang palagi. Salamat, Lord. Thank you po sa Kanya. Praise God. Sino pa po? Nanay Sita. Praise God. Ako po yung lubos na nagpapasalamat sa Diyos dahil hindi ko pinagsisisihan ang pagkapunta ko po dito. Dahil kasi, yung pong aking mga anak ay nakahanda na papuntang May Kawayan. Kami daw ay magpapa-beauty parlor. Kasi, puti-puti na raw po ang buhok ko. Pero sabi ko, ay hindi. Feel na feel ko na dapat ay unahin ko munang ako'y pumunta rito. At ako po'y natutuwa dahil damad-dama ko po yung apoy ng pag-ibig dito sa lugar na ito. Dahilan po upang ako'y sumayaw ng may galak, may lakas. Talagang ang energy, kung maaari, ikainbut ko ng tuda. Ano po? Talagang
madama ang apoy ng pag-ibig sa lugar na ito. Marami pong salamat sa inyo. Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Ayan. So, last po. Sino ba po? Ayan, si Bunso. Ayan, ako po ay sobrang nagpapasalamat sa Lord. Bihira po akong tumayo sa harapan, pero, ay para magpatotoo. Pero kumanta na, lagi ako nandun. Sobra po ako nagpapasalamat kay Lord kasi yun nga pong dati na, i-reveal ko na, yung dating naging problema po kasi, nakapagpahiram po kasi ako ng title, ng titulo, at yung pinahiraman ko po, nasangla po niya yun, tapos pagkasangla po niya, tumakas na po siya. Ayan. So, medyo matagal po talaga kasi malaking halaga. Ako po talaga bumayad, no? Siyempre, title ko yun. Pag di ko naman yun binayaran, ako rin ang mawawalan talaga. So, yun po talaga ay binabayaran ko. Medyo mabigat po sa puso kong bayaran kasi hindi naman talaga ako ang gumastos noon. At nung magstay po talaga kami dito sa J1 Cainta, sinabi ko po talaga na, lagi po sinasabi, I declare sa pangalan ni Jesus, hindi matatapos ang 2015. Kasi matagal na po yan, parang mga 4 years na. Hindi matatapos ang 2015, matatapos at mababayaran ko na, makukuha ko na talaga yung titulo ko, mahahawakan ko na. And salamat sa Lord, salamat po talaga sa Diyos, kasi ito pong bago po matapos, nung umuwi po kami nung Pasko, nahawakan ko na po yung pangbayad ng kumpleto para po dun sa titulo ko. Grabe po talaga. At ako na lang po ang nagde-decide kung ibibigay ko ba. Pero binigay na po talaga ni Lord. Kasi pag nakikita ko talaga yung pera, sobra talaga akong nanghihinayang. Kasi ang laki, sayang sana amin na lang. Pero syempre, naging tapat po talaga si Lord at completely po talaga nabayaran na po yung matagal na panahon ko na po talagang ipinagpe-pray. Parang hindi pa yata kami kasal ni Cyrus. Nasa akin na yun. Kumbaga parang napahiram ko na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Lord. At gayon din po nagpapasalamat po ako sa katapatan ng Diyos. Totoo po, sa loob ng 1 taon na kami po ay talagang pinagpala ng Panginoon. Bagamat wala po talaga kaming matibay na hanap buhay na negosyo. Pero yung pong naiibigay ko nung may negosyo pa ako sa mga anak ko, ngayon po ay naiibigay ko pa rin at mas higit pa sa biyaya po ng Diyos. Kaya naniniwala po ko talaga na kapag ikaw po talaga ay nagtrabaho at ang boss mo ay ang Panginoong Jesus, tiyak na tiyak po na kayo'y aani at sasahod para sa Panginoon. Amen po. Ayan, praise God. So, sa lahat ng mga testimonyang yan, ang Diyos lamang ang dapat tumanggap ng lahat ng papuri at lahat ng pasasalamat. Amen ba? Praise God. So kanina po, tayo po ay pinangunahan na po natin ang declaration ang taong 2016. Ngayon, para po matiyak natin, no, na yung tagumpay natin sa 2016, let me lay down to you the plan and strategy for the coming year. Are you ready? Praise the Lord. So, ang atin pong, ang naging team nung last anniversary, 17th years anniversary ng JA1 family, ay focused. Okay? So, ito po yung ating lalakaran sa taong darating, focus. Sabi mo sa katabi mo, focus. Focus 2016. Okay? So, para magkaroon tayo ng focus, anong dapat natin unang gawin? Ito po yung title natin, Seek First. Sabi mo sa katabi mo, Seek First. Okay? Matthew 6 verse 33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Sabi mo sa tabi mo, seek first His kingdom and righteousness. Unahin daw ang kaharian at ang katwiran ng Panginoong Diyos. Sabi mo sa tabi mo, panahon na para alamin kung sinong dapat unahin sa buhay. Amen ba? Marami po ang mga mananampalataya ang nagkaroon ng struggles sa maraming bagay, no, sa kanyang buhay. Walang problema sa Diyos. Ang problema po ay nasa sa kanyang mga anak. Amen ba?
maraming mga Kristiyano ang habol na habol sa mga bagay na hindi dapat habulin. Lakad ka ng lakad sa gawing kanan, ikot ka ng ikot, samantalang kung ikaw ay tatalikod at haharap sa Diyos, ang pagpapalang hinahabol mo'y sasalubong mismo sa'yo. Amen po ba? So, ngayong 2016, dapat po maumpisahan natin ng tama. At magtatapos tayo ng matagumpay. Amen ba? Praise God. And all these things shall be given to you as well. Sabi po ng verse na to, napakaganda ho nito, lahat ng bagay ay idaragdag sa'yo. Sabi mo sa tabi mo, bonus lang pala yun. Kung ikaw ay nakakita ng buy one, take one, ay yun pong take one, yun po yung idaragdag sa buhay mo. Kung uunahin po natin ang Diyos. Ano-ano ba yung mga bagay na kailangan natin? Damit, bahay, sa mga walang tirahan, trabaho, increase sa may mga trabaho, maayos na relasyon ng kanyang pamilya, pagkain, inumin, etc. Lahat ng bagay na pinagkakaabalahan ng maraming tao. Yan po ay binabanggit. Yan po yung all. These things shall be added unto you. Hindi mo kailangan yang, di ba, pag-ukulan ng napakahabang panahon. Hindi mo kailangang pagluhaan niya ng dugo. Di ba? Hindi mo kailangan dumating sa point na masyado ka ng discouraged, stress. Aminin natin, yan ho, yung mga bagay na hinahangad ng tao, yan po ang nagdudulot ng malaking problema sa kanya. Amen ba? Pero kung maunawaan po natin ang sinasabi ng Matthew 6:33, seek first His kingdom and righteousness, ang trabaho po ng tao, ng mananampalataya lalo na, ay unahin ang Diyos. Amen po ba? At lahat ng bagay ay idaragdag. Hindi po ako naniniwala na ang pagpapala ay darating sa mga taong masipag lang. Ang pagpapala ay dumarating sa mga taong sobrang aga lang. Hindi. Kapag wala ang Diyos, kahit magbanat ka ng buto, kahit dun ka na tumulog sa site, kahit ano pang gawin mo, baliwala yan. Pero kapag sinamahan yan ng Panginoon, amen ba? Inuna mo ang Panginoon, sinama mo pa yung hard work mo, ang katumbas po niyan, sobrang tagumpay. Amen po ba? Sino pong may gusto nun? Sabi mo sa tabi mo, seek first. Seek Him first. Amen ba? Of course, how do we seek Him first? By prayer and fasting. Sino po dito ang nakaranas ng mag-pray and mag-fast? Amen ba? So, ayan na. What else? By loving God, loving people. Alam naman natin yan. Yan ay paggawa o pag-una ng kaharian at katwiran ng Diyos, ang pag-ibig sa Panginoon, pag-ibig sa kapwa, sapagat itong dalawang ito ang siyang nagpapakita ng ating pagsunod doon sa tinatawag na Great Commission. Amen ba? So, ang focus po natin, bakit ang team na pinili ni Bishop ay focus? Because Jesus is coming very soon. Napakalapit na. Maniwala po kayo. Napakalapit na ng pagbalik ng Panginoon. Huwag sayangin ang panahon. Amen ba? Kung meron kang pag-uukulan ng mahaba mong panahon, ito po ay ang kaharian ng Panginoon. Papaano yon? Lahat ng mga tao na nasa paligid mong kakilala. Ang tanong ko sa iyo, na-share mo na ba dyan si Jesus?
Kasi kung hindi pa, panghihinayangan mo yung opportunity ibinigay sa iyo ng Diyos, pero hindi mo nagawa. Sabi ng Bible, yung rewards na entitled sa iyo, dahil yung opportunity at yung ibinibigay, yun talaga itinalaga ng Diyos para sa iyo. Pero ang problema ay hindi mo nga nagawa. Sa harap mo'y ito po'y matutunaw. At sinabi mismo ng Biblia, kung ano daw ang magiging damdamin ng Kristiyano kapag nakita niyang yung rewards na nakapangalan sa kanya'y natunaw. Ang sabi ng Bible, iiyak ka. Amen ba? So sabi ng Biblia, iiyak ka. Bakit? Doon mararamdaman mo kung gaano ito kaimportante. Ngayon, hindi pa mahalaga. Wala pa kasi hindi mo pa nakikita. Pero once nakaharap mo na ang mga rewards na ito at sa harap mo'y natunaw, iiyakan mo. Amen ba? Praise God. Biblically and practically speaking, the key to success in all aspect is to seek God first. Talagang ito lamang po, no? Ang dapat po nating gawin. Hanapin po natin ang Panginoon in all occasions, including seeking Him first at the beginning of the year. Kaya nga, ngayon pong January, sabi mo, January. Okay? January 1st hanggang January 31, meron po tayong fasting, prayer and fasting na gagawin. Isang buwan na fasting, isang buwan na ihahandog natin sa Diyos ang unang bunga ng taon ng 2016 para matiyak po natin ang tagumpay nito. Hindi dahil nag-fasting tayo, kundi dahil inuna natin ang Diyos. Amen po ba? Ayaw naman natin sabihin sa Panginoon, Lord, nag-fasting ako, kaya kailangan i-bless mo ako. No. Kahit hindi mo sabihin yon, the mere fact na inuna mo ang Panginoon, God will bless you. Sigurado po yan. Amen ba? Praise the Lord. Masaya ba kayo? Narinig niyong magkakaroon tayo ng fasting? Kaya kumain na ho kayo. Amen? And those who seek God are wise. Alam niyo bang lahat ng naghahanap sa Diyos ay wise? Kaya nga yung mga wise men ay tinawag na wise men dahil hinahanap nila ang hari ng mga Hudyo. Kaya sila tinaguri ang wise men. That's why wise men are those who seek God. Amen po ba? Naniniwala din ako that wise men still live today. Nabubuhay pa yung mga wise men ngayon. Who are they? Sila yung mga taong patuloy na naghahanap kay Kristo. Yung sa tabi mo, ikaw yun. Tayo yun. Amen ba? Lahat ng naghahanap sa Panginoon at uunahin siyang hanapin sa taong darating ay gagabayan at iingatan ng Panginoong Diyos. Kagaya ng mga wise men. Hindi sila hinayaan ng Panginoon na makasalubong ng mga pusakal na magnanakaw. Hindi sila hinayaan ng Panginoong matulad sa lalaking naglakbay papunta ng Jericho na tinulungan ng Good Samaritan. Iningatan sila ng Diyos sapagat ang layunin ng kanilang puso'y hanapin ang Panginoon. Sa kanilang paglalakbay, maraming pagkakataon na naniniwala ko iniligtas sila ng Panginoon. Iniiwas ng Panginoon yung mga taong gagawa ng masama sa kanila. Amen ba? Hindi biro ang ginawa nitong mga wise men. Alam niyo kung bakit? Sapagat ang daladali nila ay ginto, mira, kamangyan, na napaka-importante po. Amen ba? Sabi ko nga po sa inyo, yun nga lang gabutil ng na kuminang-kinang dyan, las-las ang tenga Di ba? Yun pa ho kaya, ang dala talaga nila ay purong ginto sapagkat iaalay nila sa hari ng mga Hudyo. Amen ba? Ngayon, kumusta ka? Kung ikaw ay katulad ng wise men ngayon, ano ba yung gusto mong ihandog sa Panginoon?
May dala ka bang ginto, kamangyan, at mira? Ang puso mo ba'y pure? Ang iyong pagsamba ay talaga namang umaabot sa Kanya tulad ng kamangyan na ang amoy nito ay talaga namang nagbibigay ng kaluwalhatian sa pangalan ng Diyos. Amen? So, papaano tayo makapagbibit-bit ng gold, myrrh, at saka kamangyan? Magitan po ng ating gagawing ito. Yung ating gagawing prayer and fasting. Ang sabi ng Matthew 5 verse 8, Blessed are the pure in heart, for they will see God. Alam mo, kapag nakita mo ang Diyos, pagpasok pa lang ng taong 2016, January, nakita mo na ang mukha ng Panginoon, maniwala ka, pinagpalang lubos ka. Amen ba? Sa umaga pa lang pagmulat ng iyong mga mata at ang unang nakita mo ay ang mukha ng Diyos, ang buong araw mo pinagpalang lubos. Lalo na ito, papasok ang taong 2016, buong January, ang mukha ng Panginoon, agad mong makikita yung buong taon ng 2016. Sigurado yon, napaka-smooth niyan. Natagpuan mo na ang lahat ng bagay na kakailanganin mo sa taong darating. Amen? Pero kapag hindi mo natagpuan ang Panginoon, hindi mo siya nakita, ayan na yan. Hawak na naman ang noo. Ayan na naman. Nakaganyan ka na naman. Nakaganyan ka na naman. Kung ano-ano na naman ang makikita nating hindi kasiya-siya. Amen po ba? Praise the Lord. So what else? We need to seek God first for us to have focus. So, mahalaga po ito. Kinakailangan po kasi magkaroon tayo ng focus. Bakit? Naniniwala ako na ang problema ng marami, lalo na ang mga Kristiyano, is not the skill or knowledge, but focus. Amen ba? Etong problema, hindi naman yung dami ng alam niya sa salita ng Diyos Hindi naman yung kaya niyang gawin sa kaharian ng Panginoon, kundi yung focus niya na makapaglingkod. Kasi habang siya'y naglalakad, madali siyang ma-defocus. Hindi siya lubos na nakatutok. Yung full attention doon. Habang siya'y naglalakad ay palinga-linga. Kaya pag may nakita, nandun na. Tapos balik ulit, Lord, lalakad ulit ako. Balik ulit. Lord, lakad ulit. Ay, balik na naman. Hindi ko talaga kaya, Lord. Tulungan mo ko, Lord. Tulungan mo ko, Lord. Ayan. Patindi ng patindi. Amen ba? Kaya alam nyo yung hihingi nating focus, gusto nating malakaran natin yung dineclare ni Bishop. Amen ba? At ito po yung ipinagkaloob sa atin ng Diyos as JA1 family dito sa Cainta. Ang panawagan po na ating mga pakinggan ay panawagan po upang magkaroon tayo ng focus. Ito po'y biyayang hihingi natin sa Panginoon. Hindi lahat ng ginustong magkaroon ng focus, nagkaroon. Seek Him first. Amen ba? Kailangan makatagpo mo ang Panginoon. Kailangan ma-encounter mo si God ng totohanan sa puso mo, sa buhay mo. Amen? Praise the Lord. So, as a church family, and as your pastor, I am calling all JA1 Cainta family members to join our 31 days of prayer and fasting this coming January. Amen ba? Praise God. Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah. Kaya? Kaya? And believe for His hand to work in all aspect of your life in the year 2016. Meron kang karapatan na i-claim ito sa Diyos. Sigurado po yan. And we believe for a supernatural year. Amen po ba? Church, sasabihin ko sa inyo, yung supernatural year this coming 2016 para sa ating lahat. Matindi po yan. Matindi yan. Mas matindi yan
sa 4 na taong lumipas. Itong 2016 ang pinakamatindi sa lahat. Amen? Lahat ng excited, lahat na may pananampalataya, lahat ng willing, lahat ng nag-commit agad sa puso niya, ngayon pa lang, unang pagpapalain ng Panginoon. Maniwala po kayo, mga kapatid. Hallelujah. I can still remember December 10, bago matapos ang taon. I've declared and commit para simulan po ang gawain po dito sa Kainta. Maniwala ho kayo, merong kapangyarihan yung advance commitment. Yung sa puso mo, bago pa yung araw na yon, January 1 pa sisimulan, ngayon pa lang, nag-commit ka na sa puso mo. Ngayon pa lang, nag-declare ka na. Ngayon pa lang, excited ka na. Meron kagad kakaibang biyayang ibinababa ang Panginoon sa lahat ng kanyang mga anak. At kapag humakbang ka na dito at dumating mismo yung araw na to, yung iba na yung pakiramdam mo sapagkat pinapagtagumpay ka ng Panginoong Diyos. Kaya sabi sa atin mo, wag, yung merong mga ugali na last 2 seconds last 2 minutes Diba? Na saka pa lang magdi-decide. Sige, sasama po ako. Diba? Magsisimula na. Dapat ngayon pa lang decided ka na. At para malaman mong talagang desidido ka, lahat kayo may notebook, tama? Dahil nagsusulat po kayo pag nakikinig kayo ng word. So sa notebook nyo na yan, isulat nyo na ito. Sulat nyo na yon na 2016, yan. Ako ay, isulat nyo na kay Lord. Bakit? Kasi, kinakailangan maideklara nyo na yan Kinakailangan nagpirmahan na kayo ng kontrata ni Lord. Hindi pa pwedeng, sinabi mo lang. Kinakailangan isulat mo. Amen ba? At pagkatapos, ako noon, ugali ko yun Pag meron ako isang bagay na talagang gusto kong bigyan ng diin, sinusulat ko yan, tapos nilalagyan ko pa ng mga arte-arte doon sa gilid ng notebook, mga design, tapos pinipirmahan ko. May pirma talaga. Para kasi nakikita ni Lord yun Para talaga ito yung kontrata, Lord. Talagang buong buwan ito ng January. Amen ba? Siguro nagtatanong yung iba sa inyo, paano kaya yung pastor kasi hindi ko kaya yung ganitong klase ng fasting, ganitong klase. Mamaya sasabihin ko sa inyo yung iba't ibang klase ng fasting. Ngayon, kayo po yung magdi-decide kung anong klaseng fasting ang gagawin po ninyo. Alam ko na iniisip nyo. Okay. Anong sabi ng Joshua? Joshua 3 verse 5. Consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Ayan ang Tagalog. Sabi ni Joshua sa mga tao, linisin ninyo ang inyong mga sarili o ang inyong puso sapagkat bukas ay masasaksihan ninyo ang mga himalang gagawin ni Yahweh. Namnamin po nating lahat ang sustansya at kapangyarihan ng sinasabi ng salita ng Diyos. Yan po'y talagang gagawin ni Yahweh sa ating lahat. Amen ba? Una, linisin ninyo ang inyong mga sarili. Kung may mga bagay na dapat ihingi ng tawad sa Panginoon, ihingi ng tawad. Amen ba? Next, sapagkat bukas, sabi mo sa tabi mo, bukas! Malapit na yon. Amen ba? Bukas ay masasaksihan. Ibig sabihin, talagang ipapakita sa inyo ng Panginoon. Bukas, makikita ninyo ang mga himalang gagawin ni Yahweh. Sabi natin, milagro. Amen ba? Kaya nga sabi ko, supernatural year. Pag supernatural, di super na. Hindi natural Amen ba? Supernatural. Talagang matindi po yun. Lampas sa natural. Pa. Sinong may gusto niyan? Sinong may gusto na siya mismo na-amaze? Bakit? Lord, ano to? Lord, ba't nasa akin to? Lord, thank you. Amen ba? Kung gusto mo mangyari sa'yo, go! Hallelujah.
Ngayon, handa na po ba kayo? Okay, these are the types of fast. Pakinggan po natin. Number 1, merong tinatawag na full fast. Ibig sabihin, sobrang bilis. Ayan, parang nakalawang yung joke ko eh. Nangalawang kasi nagkainan eh. Okay? Full fast. Pag sinabing full fast, ito po ay tubig lamang ang iinumin araw-araw. Isang buwan, tubig lang. Mga kapatid, hindi ko kayo sinasabihan na gawin nyo to. Pero pag sinabi sa inyo ng Panginoon, gawin nyo. Pero ipag-pray nyong mabuti. Baka mamay, pastor, ikaw ang may dahilan. Ipag-pray nyong mabuti, ha? Okay? Walang pangamba, walang takot. Kung yan ay sinabi talaga ni Lord, then go. Pero pag yan ay sinabi mo lang, ay siya. Diba? Paalala ko lang. Kung ano yung klase ng fasting na pipiliin nyo, hindi nyo pwedeng iba-ibahin, ha? Buong buwan, yun. Kasi narinig ko, sabi nga, 1 week full fast. Second week, diba? Hindi ganon. Buo. Walang paspas, hindi yun pagpaspas. Second fast. Partial fast. Okay, lahat na nagsabi ng yan, ito ang oras niyan. 6:00 ng umaga hanggang 6:00 ng hapon. Kaya? Huwag muna kayong pumili. At baka meron pa kayong mas mapili. Amen? Kasi pag isinulat nyo na yan, sa bagay, wala pang pirma eh. Number 3, eat 1 meal only per day. Halimbawa, gusto mo breakfast lang, yung lunch at saka yung wala na. O kaya naman, merienda lang, pero wala kang breakfast, lunch at saka dinner. Diba? Ang gusto mo naman, midnight snack lang, o basta mamili ka, isa lang dapat. Okay? Number 4, Daniel's fast. Eat no meat, no sweets, and no bread. Kapag ang pinili mo ay Daniel's fasting, hindi ka kakain ng kahit anong karne. Hindi kakain ng matatamis. Gatas, cake, diba? Halo-halo. Yan, wala yan. At hindi rin kakain ng tinapay. Pero kung ang tinapay ay wheat bread, ano sa tingin niyo? Parang tinatansya ko din sarili ko. Di ba? O basta, tanungin yung mabuti kung yun ba ay pwede. Mag-search kayo. Okay? What else? Number 5, give up at least 1 item of food. Ang oras nito ay ito. 6 to 2 or 2 to 10. Diba? I-give up nyo baboy. Gulay pang i-give up nyo. Gulay nga ang kailangan nyo. Amen ba? Pero bahala kayo kung yun yung gusto nyong i-give up Okay? Bago ako tumuloy, question muna. Question. Tungkol dyan. Halimbawa, may napili ka na, gusto mong linawin. Meron, okay na? Okay po, dapat klaro po sa inyo yan. Pero, meron pong kondisyon sa mga elders po natin at sa mga meron pong iniinom na gamot. Hindi po kayo kasama. Okay? Halimbawa, ikaw ay merong maintenance, ay huwag kang sumabay.
kailangan mong uminom ng gamot, bago ka uminom ng gamot, kailangan mong kumain. Pero sa mga elders po natin, at sa mga nagme-maintain ng kanilang gamot, pero nakita ko wala naman, amen ba? Pero at least alam nyo, meron kayong gagawin pa rin. Ano po ito? Ang inyo pong gagawin ay manalangin ng 1 oras, araw-araw. Kayang-kaya, amen ba, Nanay Aida? Kayang-kaya. 1 oras, araw-araw. Pero kung magagawa nyo po yung 2 oras, hallelujah. Amen ba? Kaya yan. Kayang-kaya po yan. Mga elders natin, habang nasa tungga-tungga, Lord, maraming salamat po, Panginoon. Diba? At least, meron, kasi, alam nyo, naniniwala ko yung mga elders natin, gusto nila laging kausap si God. Maniwala kayo, gusto nila laging kausap ang Panginoon. Kaya nga ako, pagka gusto ko magpa-pray lagi, gusto ko pagpe-pray ako ng mga elder Kasi yung mga elder natin, mas madalas na yung oras nila sa bahay. Amen ba? Pero yung mga bata-bata, naku, mayat-maya na yan, nasa mall, mayat-maya na kung saan-saan, nagko-computer. Ayan. Pero praise God, sa JA1 Cainta ang mga youth natin ay laging nananalangin. Amen ba? Ayan. Talagang tatawagin na nga lang ng nanay nila para kumain dahil lagi nagpe-pray. Amen ba? Ayan. Antindi. Matindi. Kakaiba. Amen? Yung iba nalilipasan ng gutom dahil nagpe-pray. Antindi. Ang tindi talaga ng mga youth ng Cainta. Kaya naman talagang pinagpapala ng Diyos. Amen ba? Fasting preparations. Importante ito. So, commit to a type of fast. Pray about what kind of fast, kagaya na sabi ko sa inyo, will undertake and commit to it. If you feel you want to fast longer than 31 days, na siyang ating pong napagkasunduan, then do so. Halimbawa, Pastor, pwede bang, kasi bitin ako sa 1 month pwede bang yung first quarter ng taon, fasting ako? Hanggang March? Pwede. Diba? Matindi to, matindi. Wag mo kong ikakalimutan ipag-pray, ha? 3 buwan yan. Lagi mo ko isasama sa prayer. Kasi alam ko, anointed, matindi yan. Nag-aapoy. Amen ba? Baka naman paglabas mo ng bahay at may kinausap ka, "Hi, kumusta ka na?" Bumabagsak. Diba? Antindi. Grabe. Diba? Kaya lagi niyo akong ipagpe-pray kasi talagang alam ko, anointed na anointed, matindi ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Yan. Sino pong gusto nun? Yan. 3 buwan. Tindi. Talagang lampas pa sa 40 days na ginawa ni Jesus. Antindi. Hallelujah. Talagang lagi kang, kung sinong magkukomit ng ganyan, dito kayo upo sa unahan lagi, ha? Kailangan nararamdaman ko yung apoy. Para pagkakadikit ko, napapaganyan ako. Hallelujah! Hallelujah! Diba? Amen ba? Praise God. What, another one. Kailangan maging specific po tayo. Una, for personal goals. Dito na, atin ang didetalyehin. No? So, pag nag-fasting ka, be specific. Una, sa personal mo. Things you want to change in your life. Sulat nyo po yan. Kapag nag-commit ka, ano ba yung bagay na gusto mong mabago sa buhay mo? At isulat mo na. Ayoko ng ganito. Stop. Period. Diba? Kung ano man yan, ayaw nyo na ang bibig ninyo ay kwento ng hindi totoo. Diba? Ayaw ninyong laging kayo nag-iisip ng masama sa kapwa. Ayaw ninyong gumagawa kayo na hindi maganda. Ano ba yan? Specific. Sulat mo yan sa notebook mo. O, yung personal goal mo ngayong 2016 ay spiritual revival. You want to be an end-time revivalist. Amen ba? So, naramdaman mo 2015, parang ako'y medyo malamig o ay baka magkadatingan, ay ako'y isusuka. So, kinakailangan spiritual revival. Ito nga yung sinasabi kong talaga namang grabe. Nag-aapoy, naglalagablab, super science.
Amen ba? Antindi nun. Talaga nang, duket. Di ba? Ano pa? Personal goals. Sharpness. Di ba? Ang sarap nito. Na talaga namang hihingin mo sa Lord yung ikaw ay magamit ng Panginoon kung ano man yung gift na gusto mo. At doon sa gift na yon, bibigyan ka ng Diyos na maraming oportunidad na ikaw ay magamit ng Panginoon dahil para ikaw ay tumalas ng tumalas ng tumalas. Gusto mo maraming gumagaling pag nagpapatong ka ng kamay, bibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon. Sasakay ka ng jeep, mayroong nahihilo. Sabi ni Lord, pray, pray. Kahit saan ka, but Lord, kahit saan pumunta may pagpe-pray. Ay kasi gusto mo, magamit ka ng matindi. Ay ginagamit ka ni Lord. Di ba, namimili ka ng gulay, pabili po, ito ang bayad, natutumba na. Di ba, pagpe-pray mo, naku Lord, pagpe-pray na, di ba? Kasi nga gusto mong magamit Di ba, may ginagamit na law of use? The more na ginagamit ka, the more kang tumatalas. Amen. Sarap niyan. Gusto mo naman, talaga namang, pag ikaw ay nagpipreach, talagang may mga kakaibang nangyayari. O yun, hihingin mo sa Panginoon yan. Amen. At ang Diyos ang magbibigay sa'yo ng opportunity para magawa mo po yan. What else? Anointing. Talagang importante po yan, yung fresh anointing ngayong taong ito. Salubungin natin na yung anointing ng bawat isa, fresh na fresh. At grabe to, iba. Sasabihin ko po sa inyo, nakakausap ka, nakikita ka, merong kakaibang nangyayari. Hindi mo sinasadya na mag-share, iba naman ang topic nyo, pero yung taong kausap mo, naboborn again. Anointing po yan. Amen po? Matindi. What else? Financial breakthrough. Kung nung mga dagdaan, medyo okay naman, pero may mga times na talagang kinakapos, ngayon, hindi na. At pwede mo yang isama sa fasting. Amen ba? Pastor, pwede bang lahat na lang yan? Bahala ho kayo. Babantayan nyo pong mabuti. Kailangan binantayan nyo yung mga bagay na isinulat nyo. Para mapatunayan nyo, totoo ang Diyos natin. Amen? What else? Healing. Kung ikaw ay merong nararamdaman, pero nakita ko wala naman, no? Sa pangalan ng Panginoong Hesus, pwede mong ipag-pray ito. Pwede mong isama to sa pagpa-fasting mo. Lord, alisin mo na ito. Amen? What else? Or deliverance. Meron kang naririnig, meron kang kung ano man, may nakikita, may kung saan-saan, then, sa fasting na gagawin mo, ito yung isulat mo. Deliverance. Amen ba? Specific needs. Kung ano man yan. What else? Sa pag-fasting natin, letter B, family. Restoration of relationships. Kung may nakita kang problema sa inyong pamilya, tito mo, nanay mo, tatay, mga ganon, kung meron man. So, ipag-fasting mo po yan at aayusin na yan ng Panginoon. What else? Yung kaligtasan ng buong pamilya o pati buong angkan po ninyo, pwede mong ipag-fasting yan. Maniwala ka, may kapangyarihan dyan. Amen? Sabi nga ng isang satanista, kahit ang tagal-tagal nilang nananalangin, kahit ang tagal-tagal nilang nagre-ritual sa harap ng kanilang altar, kapag ang isang mananampalataya ay nag-aapoy at lumuhod, pumuputok, namamatay ang lahat ng ilaw sa kanilang altar. Ganon kakapangyarihan ng isang Kristiyano. Ang dami natin ngayong mananalangin. Ang buong kainta, pagpapalain ng Diyos. Amen po ba? Rababakarabasande. Hallelujah. Next. School, sa mga estudyante or career, sa mga nagtatrabaho na, you are asking for wisdom, excellence, promotion, and favor. Pwede nyo pong hilingin yan, mga kapatid. So, alam nyo, damang-dama ko ang pagmamahal ng Panginoon sa atin dito. Damang-dama ko po yan. Kung kaya, tinuturuan niya tayo ng dapat nating gawin. Nakita natin kung anong plano. Ang plano ay magkaroon tayo ng focus for the end time harvest. Amen po ba? At yung strategy yung binibigay ng Panginoon, prayer and fasting. Grabe ang Panginoon. Letter D, sa ministry mo, you are praying for the growth of your D group members.
So, isama mo yan. Salvation of your friends, classmates, boss, office mates, or restoration of all the backsliders. Matindi po yan. Pwedeng, kung yan ang pangungusap ng Diyos, sabi ko nga, habang ito'y sinasabi ko, ihanda ninyo ang mga notebook, kung ano yung specific na inilalagay ng Diyos sa puso't isip ninyo, isulat nyo kagad. At yan po yung inyong babantayan. Amen? Letter E, church. Okay? Ano yung kung gusto mo isama sa fasting mo, yung church etong atin, yung JA1 Cainta. So, maganda po yan. Na mapasok ng church ang campus, corporate and community harvest, talagang mangyari, magawa po natin. Financial breakthrough, kahit na talagang blessed na po ang Cainta. Amen po ba? Patitindihin pa ng Lord yan. Bakit? Kailangang mabili na natin ng lupa at kailangang masimulan na ang 3 palapag na building na mega church ng Cainta. Amen ba? At of course, kasama dyan sa pag pinag-fasting po ninyo ang church, kasama po dyan ang inyo pong mga pastors, full-time workers, D group leaders, at magkaroon pa mag-raise si Lord ng napakaraming disciples pa sa church. Amen? And others. Number 3, limit your physical and social activities during the fasting. Kung ikaw ay naka-fasting, huwag kang sumali ng liga ng basketball. Kasi nanghihina ka eh. Paano ka makaka 3 points? Eh, hindi aabot yun. Kulang ka sa kain eh. Amen ba? Sasali ka ng track and field. Eh, hindi. Huwag sasali sa gayaan. Diba? Tapos saka ka pa magkakaroon na ano. Diba? Parang, ang goal ko ngayon ay mapalabas ko yung aking mga tricep, bicep, diba? Intercept. Lahat ng sep gusto mong palabasin sa katawan mo, eh, fasting ka eh. Paano ka bubuhat? Nanginginig ako, pastor, nanginginig. Kailangan, relax ka. Amen? Limit your physical and social. Sabi mo, social. Hindi, yung kailangan social talaga yung salita. Social. Yan. Parang hindi masyado. Kailangan social. Yan. Iwasan din daw po natin yan. Di ba? Naka-fasting ka. Tapos isinulat mo sa kalendaryo mo, oops, birthday ni tatay. Oops, ikakasal si friendship. Oops, ay ang dami mong pupuntahang kainan, ay fasting ka eh. Huwag muna kayong mag-record ng mga handaan. Fasting eh. Iwasan po ang mga yan. Amen po ba? Hindi, pastor. Yan po ay nagagawa ng paraan. Ay, 6 naman, alas 2 naman ay tapos ng fasting ko, di pwede na ako pumunta sa hapon. Ay, pwede nga. Pwede. Para-paraan talaga. Conserve more physical energy and devote more time to prayer and Bible reading. Ito yung tamang panahon para sabihin mo sa sarili mo, oops, kailangan kong mabasa ngayon ang buong Biblia sa buong 1 buwan na ako'y naka-fasting. Dahil bababad ka sa word, bababad ka sa present, bababad ka sa pagsamba. Amen ba? Kaya maya't maya, nagtitinda ka sa tindahan, kailangan pagkasukli mo, nakaupo ka na. Saan ba ako natapos? Magbasa lang ng basa ng basa. Basa ng basa. Amen po ba? Naiintindihan niyo ba? Parang lahat ng excited pumalakpak. Lahat ng willing say hallelujah. Lahat ng nag-commit na sa puso niya, sumigaw ng amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Talagang ano na to, matinding-matindi na to. Amen po ba? Hallelujah. So, number 4, prepare physically and spiritually. Importante yan. Pag ikaw yung magpa-fasting, kailangang ihanda mong iyong sarili talaga. Okay? The key. So, anong dapat natin gawin? Prepare your body gradually. Start eating smaller portions day before the fast.
2 days prior to the fast, eat raw food and vegetables only. Hindi pa pwede yung bukas fasting na, ay paspasin ako. Busog na busog. Busog kaya bukas yung tiyan niya naghahanap. Ay, sinanay mo ng busog eh. 2 days pa lang, dapat sanay na yan ng hindi laging puno. Konti lang, tubig, tapos kain ng isang mansanas. Ganon. O kaya naman kain ng ng lettuce o mga vegetable. Eh wala, pastor, walang pambiling lettuce eh. Ay di repolyo. Diba? O kaya ay bahala ka na. Mamitas ka dyan ng Diba? Ngayon pa lang magtanim ka na sa bahay mo, aabot pa yan. Hindi nga. Magtanim ng pechay at pwede na tapyasan, hugasan, ngatain mo na. Diba? Amen ba? Kasi kailangan practice din. Kasi yung tiyan natin, rin yan hindi naman yan, ganun din yan, kagaya ni Pacquiao yan, nagte-training. Inihahanda. So, kung 31, sa 1 ay magsisimula na, 31, wag kayong kakain ng madami. Paano ho yun? Sa 31 ilalatag ang tawag doon, buko salad, buko pandan, diba? Buko shake. Paborito ko ang buko diba? Ay uminom ka na lang ng buko juice. Pwede. Amen ba? Pag naka-fasting kayo, pwede ang buko juice. Amen ba? Hindi araw-araw, tubig lang. Kung meron po kayong nararamdaman, kailangan nyong kumonsulta sa doktor. Dok, pwede ba akong mag-fasting? Yan. Di ba sabihin, mas maganda, makakabuti sa'yo yan. Maniwala kayo, ina-advise din ng doktor yan. Amen po? Ayan. Ano pa? More than anything, our prayer and fasting is the time for a fresh encounter with the Holy Spirit. Ito yung sinasabi ko kanina. Faith is the key to open doors and to move His hand. Sabi mo sa tabi mo, pananampalataya sa Diyos. Ako po, na-excite talaga sa gagawin ni Lord. Okay? Believe that God will touch every aspect of your life and will move you to a greater heights. Amen? Alam mo, kung ilang taong ka ng Kristiyano at ramdam mo parang hindi ka ganoon ka talagang, hindi mo dama, parang pag tinawag kang Kristiyano ka pala, hindi naman. Diba? Pag nahihiya ka pa, ay hindi tunay. Mahirap din naman yung Kristiyano ako, hindi ka naman talagang namumuhay Kristiyano. Mas maganda yung sakto lang. Diba? Christian ka pala. Oo. Sa Jesus the Anointed One Church ako Ikaw, hindi ako Christian. Alam mo ba? Yun na. Pasok na yon. Tanggapin mo ang Panginoong Diyos. Diba? Matindi po yun. Amen? So, repentance also plays a vital role in prayer and fasting. Narinig po ba natin? Ang pagsisisi daw po ay napakalaki at napakahalaga po ng gagampanan niya sa ating gagawing prayer and fasting. Kapag hindi ka nag-repent, ay sayang naman. Bago mo simulan yan, kailangan malinis. Kaya nga sinabi nung verse kanina, nung binanggit ko po sa inyo. Amen po ba? Ang sabi doon ay linisin ninyo ang inyong sarili sapagkat bukas ay masasaksihan ninyo ang mga himalang gagawin ni Yahweh. Amen? So, yan po ang pinakaumpisa. Repent. So, mamaya gagawin po natin sabay-sabay. Matthew 21:22. If you believe, sabi mo, I believe. You will receive whatever you ask for in prayer. Amen? Okay, breaking the fast na tayo. Tapos na. Wow! Hallelujah! Kakain na kami! Diba? Kasi 31 na. February na. Naku, mapera na kung 3 buwan ka talaga. Pero ito yung mga kasama ko. Diba? Kakain na ng February 1. Reintroduce solid food gradually. Ganon din. Kung bago ka nagsimula ay dahan-dahan na ding hindi binubusog, ay pagkatapos din kumain, huwag ka ding babanat ng kain. Ay,
Pinapaalam ko na sa inyo to ha, may mga naooperahan sa ganon. Kasi, hindi sana yung sikmura mo'y gumayan na. Pinulpak mo na naman. Nako. Dahan-dahan. Inom mo, soup muna. Di ba? Chicken soup, salad soup, bread soup, lahat ng soup muna. Di ba? Meron ba nun? Wala yata, no? Basta't soup. Di ba? Ayan. Okay. Okay, hot water, soup na rin. Hindi, basta't maligam-gam, pwede nyo yan. Okay? So, dahan-dahan. Tapos ay kain lang ng kaunting kanin. Di ba? Kaunting hotdog. Tapos ay bukas na uli. And that's dahan-dahan lang. Number 2, build from the momentum you gain during the fast. Kinakailangan, kung galing ka ng fasting, nag-aapoy ka, tiyakin mo yung apoy mo, dala mo hanggang doon sa dulo ng taong 2016. Amen. Hindi, yun ang purpose natin. Para tayo ay talaga namang ma-achieve na natin yung pinakamataas na level ng ating pag-aapoy sa Panginoong Diyos. Dahil sabi ko nga, end time na po. At marami pong i-harvest. Ang JA1 po, according to Bishop, ay merong gagampanang malaking bagay sa huling panahon. Amen? Tayo po'y gagamitin ng Panginoon sa end time. Number 3, be in a seeking mode for the whole month of January. So, habang naka-fasting ka, yung mode mo ay kumbaga sa sakyan, kung halimbawa ay yan ay naka-FM, ay laging FM. Sa spiritual, ganun din. Pagpasok ng January, ang puso mo, laging laging naghahanap yan sa Diyos. Laging yan ay talagang merong kakaibang radar na talaga laging hinahanap si Lord. Kahit saan magpunta, kinukonek sa Lord ang mga ginagawa. Kahit sinong kausap, kinukonek kay Lord ang kausap. Amen po ba? Yan po yan. So, ano pa? Then expect for a supernatural year ahead. So, sa fasting na gagawin natin, kinakailangan mo ng partner. Sabi mo, partner. Sabi ng Matthew 18:19, again, I tell you, that if 2 of you on earth agree about anything, about fasting, diba? It will be done for you by my Father in heaven. So, sa fasting na gagawin natin, may kapartner ka. Ang partner mo ay kasama mo o kasabay mo sa oras ng iyong pananalangin. Okay? Halimbawa, si Ayi at si Hazel. O, sige, alas 12 tayo ng gabi lagi magpe-pray. O, yan, yun yung usapan nila. Tulog na yung mga bata, magte-text na. O, Ayi, tayo ka na, magpe-pray na tayo. Magre-reply siya. O, gising na ako. Game. Ayan na. Magpe-pray na sila. Di ba? Sila bonus, umuuga. Nag-aapoy sila Ayi. Di ba? So, ganun po katindi yun. Kasi sabi ni Lord, kapag daw may dalawa, lalo na ngayon, ang dami-dami po natin na nag-a-agree dito. Amen? Talaga namang ang mga anghel ay nakahanda na. Ano kayong gagawin ko? Excited? Alam mo kung excited kayo, sobrang excited yung mga angels Di ba? Kasi gusto nilang merong gagawin. Gusto nilang merong, di ba? Alam nila, meron na namang labanang magaganap at may matinding tagumpay na mangyayari na naman. Amen? Sabi ni Arthur Wallis. When a man is willing to set aside the legitimate appetites of the body to concentrate on the work of praying, he is demonstrating that he means business, that he is seeking with all his heart and will not let God go unless he answers. Nakita po natin, kapag daw ikaw ay nagsabi at talaga ikaw ay mananalangin, magpe-prayer and fasting ka, at handa kang iset aside yung mga bagay na gusto ng iyong katawan, yung mga pagkain na paborito mo, pinapakita mo daw na seryoso ka sa bagay na ito. At siguradong kikilos ang Panginoon. Amen po ba? Sino may gusto nun? Yan. Sabi naman ni Bill Bright, sino sa tabi mo? Hi, Bright. Fasting reduces the power of self so that the Holy Spirit can do a more intense work within us.
Kaya sabi ko po sa inyo, supernatural year ito kapag ito'y ginawa natin. Amen po ba? Sabi ng Bible, ang Espiritu ay may ibig, ngunit mahina ang laman. Pero sa gagawin natin, lalakas ang Espiritu, bagamat pansamantalang hihina ang laman. Amen po ba? Sino may gusto nun? Okay, so nasa si Kalay. Parang nakita ko si Kalay kanina. Wala ba? Akala ko nakita ko. Sayang. Tay, magpa-fasting si Kalay. Tsaka si Milan. Yan, di ba? Maganda to. Amen po ba? Sabi ni Richard Foster, if our fasting is not unto God, pakinggan nyo to, we have failed. Kung pag nag-fasting kay hindi rin naman yan para sa Diyos, nag-failed ka. Halimbawa, ang iyong fasting, sabi niya to ni Richard Foster, if our fasting is not unto God, we have failed. Physical benefits, success in prayer, enduring with power, spiritual insight, this must never replace God as the center of our fasting. Diba? Meron iba ang magpa-fasting ako kasi pampasexy. Diba? Eh talaga namang nakaka-sexy pero hindi dapat yon. Amen. Hindi ka dapat magpa-fasting kasi meron kang gustong makuha na personal. Bagamat sabi ko nga sa inyo, ang daming benepisyo ng prayer and fasting. Dapat daw ang umpisa at ang sentro, ba't ka magpa-fasting? Dahil gusto mong mapalapit sa Diyos. That's number one. At susunod na lahat yan. Diba? Talaga namang pararanasin ka ng Panginoon kakaibang kalusugan, malakas na pangatawan, diba? Ibang espiritualidad, nag-aapoy na damdamin sa Panginoon. Yan po yan. So, nearness to God is all that matters. Amen po ba? Sabi ni Wesley Duell, fasting in the biblical sense is choosing not to partake of food because your spiritual hunger is so deep. Your determination in intercession so intense, or your spiritual warfare so demanding that you have temporarily set aside even fleshly needs to give yourself to prayer and meditation. Kaya sabi mo sa tabi mo, excited much. Grabe. Amen? So, patapos na po. 2016. Sabi sa tabi mo, focus. Okay, so January 1. Anong araw po yan? Sa Friday, simula na po ng fasting. Okay? Simula na po yan, ha? Lahat ng primaries, bago magputukan ng bagong taon, ang paputukin po natin ay text ng cellphone para i-text ang lahat ng mga kapatiran. Bago mag alas 12, sabihin po natin, fasting na maya-maya. Okay? Kailangan kumalat po yan sa lahat. Para pag narinig nila yan, eksaktong nagpuputukan, hallelujah! Excited na. Amen po ba? Praise. So, mag-uumpisa tayo ng 2016 na hinahanap si God. Sapagkat sa paghahanap natin sa Panginoon, mag-uumpisa ang lahat ng ating mga pangarap. Amen? According to Matthew, ang naghahanap sa Diyos ay hindi mabibigo. Sa buwan ng January, kapag si God ay natagpuan natin, ang lahat ng bagay na kakailanganin for 2016 ay atin na ring natagpuan. Kaya kung may uunahin ka ngayong 2016, wag ang ibang mga bagay-bagay. Dapat mong unahin ang Panginoon. Kaya nga ngayong huling linggo ng 2015, dapat ihanda na natin ang ating mga sarili para sa 2016. Ito po ang plano. At ito rin po yung strategy na gagawin po natin. The plan for 2016 is focus on the end time harvest. Question, handa ka na ba?